Mamaya. Okay, shall we pray? Let us pray. Our Father in heaven, lumalapit kami sa iyo na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng biyaya upang kami makaunawa, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaisipan at puso na tanggapin ang iyong mga salita at nawa ito ay kusang ma-apply sa aming pagkatao sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong Espiritu. Holy Spirit, we need you. You work in our hearts. You work through this word. This is my prayer in Jesus' name. Amen. So, ang topic po natin ngayon ay stay in His word. Manatili po tayo sa kanyang salita. Okay. So, kung yung pong pinag-aaralan po natin ng ilang weeks sa Psalm chapter 1, mga awit kapitulo 1, 1 hanggang 3. Okay, doon po sa verse 1, ang sabi sa kapitulo 1, kung tatagalogin natin, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo na masama, na tumatayo man sa daan na makasalanan, na inuupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan ng Panginoon, siya nagbubulay-bulay araw at gabi. Verse 3. Ang sabi po ron ay, at siya nagiging katulad ng punong kahoy na itaninim sa siping ng agos ng tubig. Ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Siya namumunga sa kapanahunan at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Okay, yun po yung mga awit kapitulo 1, 1 hanggang 3. Ngayon, naintindihan po natin na ang isang taong mapalad, ayon kay Haring David, ay siya po yung tao na nakarely sa word, sa salita ng Diyos. Pag po sinabi nating rely, pwede po nating i-define ang salitang rely doon sa lean, L-E-A-N, or trust. Pag po kayo pumunta sa mall, meron pong bilihan ng mga alahas. Nakalagay po sa ibabaw, do not lean on the glass. Okay, that is the picture of the word rely. Yung buong bigat mo na andon. Okay? So, ang gawin po natin, ang buong bigat po natin, ilagay natin sa word. Amen? And so, hindi po sa sanlibutan. Wag po niyong ibigay ang sarili niyo sa mundo. Kahit po gatiting na pagkatao niyo, wag niyo ibibigay sa mundo. Okay? Because the world is not, hindi po ito worth. Hindi po ito worth. Alright? Wala pong value ang sanlibutan. Walang value ang sanlibutan. Ang talagang mataas ang value at walang kapantay ay Word of God. Amen? Now, nakita po ni David ang malalim na naisin ng isang taong mapalad. Okay? Na ang naisin ng taong mapalad ay ang Panginoon at saka ang kanyang salita. Hindi ho pera, hindi kayamanan. Okay? Huwag po niyong mamahalin ang pera. Nakukuha po ba natin? Now, in Psalm chapter 1 verse 2, ang sabi po ni Haring David, subalit ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan ng Panginoon, siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Ang kagalakan o kasiyahan ng isang taong mapalad na i-define ni David. Alright? So, 3 weeks ago, na-share sa atin, okay, ni Kuya Gary, okay, ni Chong of all nations. Na-share po niya sa atin na si David, wala pong binanggit na siya'y mayaman, wala pong pinag-usapang pera. Lahat ng sulat ni David, wala kayo nakitang tungkol sa pera. Ang laging sulat ni David ay tungkol sa Diyos. Amen? Pero sino si David? Palagay ko naman, walang yayaman kay David sa mga lahat ng tao, you name it, even the elite. Okay? The elite. Elite, I mean, elite talaga. Sila yung nagpapatakbo ng buong mundo, kahit hindi sila government. They are not government, but they are running the governments of the world. Okay? Pero kahit sila, hindi na kayang pantayan si David. Pero si David, hindi 5, walang binanggit kahit piso. Laging si Lord at ang kanyang salita. Amen? Now, ang salitang delight, sa Tagalog ay kasiyahan o kagalakan. Ang salitang delight sa salitang Hebrew ay pleasure. Okay? Ano yung pleasure? You know, alam niyo salitang pleasure, and then valuable. Ibig sabihin, when you delight on something, you give so much value on it. Amen? So the question is, why are you giving yourself? Ganito kasi yun eh. Paano ko masasabing ang sarili ko na ibigay ko sa isang bagay? Time, oras. Gano'n ka katagal sa social media, pero wala ka sa Bible. You give yourself, not to God, but to the world. They understand? This is our battle, social media. Okay? Now, pleasant, desire.
Now, how David, kung paano si David, paano ba siya nag-delight? Paano ba siya nagalak sa kautusan ng Panginoon, si David, at sa salita ng Panginoon? Iyan ay pinakita ng Bible sa kanyang grabing pagkauhaw at gutom sa Ark of the Covenant. Ito yung kaban ng tipan, the Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant is the picture of the Lord Jesus Christ. Okay? In Psalm chapter 132 verse 6, ang kinuha ko po ay New Living Translation. Ang sabi po ni David, narinig namin na ang arko o ang kaban ng tipan ay nasa Ephrata. Pagkatapos, nasumpungan namin ito sa Jaar, sa malayong lugar ng Jaar, distant country. Okay? Malayong bansa ng Jaar. Now, ganito po yung nangyari. Noong time ni Eli the high priest, baka hindi pa ipinapanganak si David. Okay? Noong time ni Eli the high priest, si Eli, siya po ay namatay. Ang kanyang dalawang anak ay pinatay ng kalaban. Ang Israel ay natalo ng Philistine. Ninako ng Philistine ang Ark of the Covenant. Pagkatapos ni Eli, pumalit si Samuel. Ang Ark of the Covenant, hindi pa rin nakukuha. Pagkatapos ni Samuel, pumalit si Saul. Pero si Saul, walang puso sa Ark of the Covenant. Habang si Saul ay hari, okay? Habang siya yung hari, and maybe, si Samuel, maaaring sa huling bahagi ng buhay ni Samuel, bago maging hari si Saul, naririnig na ni David ang tungkol sa Ark of the Covenant. Mula sa pagkabata, yung Ark of the Covenant nasa heart na niya. Okay? The Ark of the Covenant. Okay? Wala sa heart niya ang trono ng hari. Wala sa heart niya ang pagiging hari. Ang nasa heart niya, the Ark of the Covenant. Amen. Now, it's the Ark of the Covenant, the Ark of God. Ito po yung picture ni Jesus Christ. Ito po ay paglalarawan, ito po ay patungkol kay Jesus. Everything sa Ark of the Covenant, alright? Patungkol kay Jesus Christ. Now, therefore, yung sinulat ni David sa Psalm 136, nang sabi ay, nabalitaan namin na ang arko ay nasa Ephrata. Right? Now, tingnan niyo yung meditation ni David. Every day, David was thinking about the restoration of the Ark of the Covenant. Nung ang Ark of the Covenant ay inalis ng mga kalaban sa Israel, okay? Nanganak ng time na yon, namatay si Eli, nanganak ang manugang ni Eli, na babae, of course. Nanganak. Tapos, ang anak ay pinangalan ng Ikabod. Ng Hebrew word na Ikabod, ang ibig sabihin, the glory depart. Ang kaluwalhatian ay umalis. Bakit? Kasi wala ang Ark of the Covenant. Because the Ark of the Covenant is the glory of God for Israel. Now, when Saul became the king of Israel, he had not thought of bringing back the Ark of the Lord. Hindi niya inisip yung ibalik yung Ark of the Lord sa Israel. Kasi wala sa heart ni Saul ang Ark of the Covenant. Lahat, ang gusto lang niya ay trono, ang gusto niya ay katanyagan, ang gusto niya ay karangalan. Alright? Na kahit anak niya siguro, hindi siya papayag na paltan siya ng anak niya sa Jonathan na maging king of Israel. Okay? Just like Herod, in history, pinatay ni Herod ang kanyang anak para lang siya wagpaltan sa pagiging king. Right? Now, listen. How many Christians, they have no heart for the Ark of the Covenant? All they want is money. All they want is fame, mayaman. Kailangan maabot namin to, kailangan makabili kami ng mga lupain. Come on! That's what is going on sa maraming Christians. Alright? Now, but David desired the ark that when he was just a youth, nang siya'y kabataan pa lamang, sinabi niya, we heard that the ark was in Ephrata. Ano ibig sabihin ng Ephrata? Be open. Now, and when he became the king, nang siya'y maging hari ng Israel, ang kanyang proyekto, I will restore the Ark of the Covenant. I will bring back the glory of Israel. Amen. The point of David is this, yes, I'm a king. Ako'y hari ng Israel. Anong kwenta ng pagiging hari kung wala ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel? Amen. Anong kwenta ng pera mo pero wala ang glory ng Diyos sa buhay mo? Do you understand? And now, ang sabi, found it in the distant
countryside of Jaar. We found it. Amen. Now, David was not mindful of his kingly throne. No big deal. Okay? Hey, David, isa ka ng hari. Sagot ni David, so what? Hindi yung pagiging hari ang happiness ni David. Hindi ang pag-conquer na marami mga bansa. Ang kagalakan ng isang mapalad na tao ay ang salita ng Diyos. Amen. And now, all he wanted was the ark of the Lord, which is the picture of the Lord Jesus Christ. The ark of God. Amen. Ang question sa'yo, pareho ba kayo ng puso ni David? Kaya si David, tinawag na a man after God's own heart. Amen? Siya yung tao na ang puso ng Diyos ang ninanais niya. After siya sa puso ng Diyos, after God's own heart, after the will of God. Now, in Psalm 132, 7 to 8, ang sabi ni David, let us go to the dwelling place of the Lord. Ano yun? The tabernacle, the tent. Wala pa pong temple ng time na yun. Dwelling place. What is the word dwelling? Bakit dwelling place of the Lord? Kasi doon niya inilagay yung ark of the Lord. Let us bow low before Him. Arise, O Lord, and enter your sanctuary, along with the ark, the symbol of your power. What is the ark of the covenant? The symbol of the power of God. What is the resurrection of Jesus Christ? The power of God. Amen. That without resurrection, your faith is nothing. And so, he has no mention of his throne as a king. No. Wala siyang binanggit na, I am a king, ako yung pinakadakilang hari sa buong mundo, magpapalaki ako ng mga lupain, maglalagay ako ng marami mga bodega ng kayamanan, ni 5 wala siyang binanggit. Kasi wala ron ang kanyang desire. And yet, he was a king of Israel. He was so rich, and no enemy can defeat David. Why? Because his delight is in the law of the Lord. Amen. If you delight in the law of the Lord, what devil can defeat you? Now, ang kanyang binabanggit lagi is the place where the ark was placed. He said, let us go to the dwelling place of the Lord. Let us bow low before Him. Amen. Hindi yung sinabing, I'm a king, you bow down before me. No. Wala siyang mention ng king, na siya ay king. Ang sinabi niya, let us. Mahal na hari ho kayo, kami na lang lulod. No. Pantay-pantay lang tayo before the Lord. Amen. Nakakalungkot ang ibang mga kaibigan natin, nakilala ko, ng pinagmamalaki nila achievement. Samantalang si David, ni sa kalingkingan, hindi la kayang marating ang achievement ni David, pero walang binanggit si David na achievement. Amen. And so, and in his hunger, he said to the Lord, arise, O Lord. Magtindig ka, O Panginoon, at pumasok ka sa iyong sanktuaryo, kasama ng arko o kasama ng kaban, ang simbolo ng iyong kapangyarihan. And so, nung si David ay naging hari ng bayan ng Diyos, ang unang-unang project, after defeating the enemies, na nasa heart niya, ibalik ang Ark of the Covenant, ibalik ang glory ng Israel. Okay? And so, in 2 Samuel 6:17, bago pa lang siyang hari dito ng Israel, ang sabi ay, they brought the Ark of the Lord, dinala nila ang kaban ng Panginoon, at ito'y inilagay dun sa, sabi, in its place inside the tent. Sinong gumawa? David. Amen. Napaka-importante kay David ng symbol of God's power, the glory of God, the presence of God. Importante kay David. Amen. What is important to the world is not important to David. Amen. What is important to David is not important to the world. You see, the question is, do you have the same heart with David? Pareho ba kayo ng puso, laman ng pag-iisip ni David? And so, and David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. Dahil ang unang-una po talaga, para maging acceptable kay Lord ay burnt offering. And that is the picture na si Jesus Christ ay naging burnt offering for us. Amen? And fellowship offering, of course, after salvation, there will have fellowship with the Lord. Amen. Now, ito nga po yung na-restore tayo sa Panginoon. And dahil restored tayo, it is proper na magkaroon tayo ng fellowship with God. And so, David had an accurate knowledge
accurate. Kumusta yung knowledge natin sa Diyos? Accurate knowledge about how to live as God's children. Accurate ba ang knowledge mo kung paano mabuhay bilang mga anak ng Diyos? Ito yung kanyang accurate knowledge. Kung paano mabuhay ang anak ng Diyos, and that is to delight in the word of the Lord and to meditate on it day and night. Ganun po tayo nabubuhay. Ang sabi ni Satanas, hahadlangan niya, ang sabi ni Satanas ay ganito. Ang sabi niya ay, gawin mong tinapay ang mga bato. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng gagaling sa bibig ng Diyos. Man shall not live. The word live is not yung ang physical mo yung mabubuhay, kundi pamumuhay. Amen? And so, paano tayo mamumuhay? Hindi sa pamamagitan ng tinapay lamang. Mamumuhay tayo sa salita ng Diyos. And so, in Psalm chapter 1 verse 2, ang kanyang kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kanyang kautusan siya nagbubulay-bulay araw at gabi. Amen? Kalimutan na natin to. Okay, tapos na mag-journal. Pwede na akong mag-FB. Huwag ka na mag-journal. Buburahin mo lang na i-journal mo. Amen? Do you understand? Itong araw na to, ako may sasabihin. Pag hindi nyo in-install ang games sa cellphone ninyo, didisiplinahin ko yun ng Diyos, masaktan ka this week. Okay? Di ba by grace tayo? Ganun ang grace ng Diyos. Sapagkat anak ka niya at minamahal ka niya. Amen. Now, the result of meditating on the Word of God is awesome. At sinabi ni David, okay, ang tungkol dito. Ang sabi, basahin nga po ninyo sa Psalm. Okay, sa Tagalog, dahil nagme-meditate siya ng salita ng Diyos, siya katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa agos ng tubig. Ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Kahit anong dumating, okay? Gaya nito, may planong lockdown sa September. Pinipilit ng mga demonyo na i-lockdown. Nagsisinungaling ang Department of Health. I will announce to you, they are liars. Right? Bongbong Marcos is a liar. He is not a real Marcos. Now, I want you to understand, they will bring disaster to the world. Kahuli-huli ang lockdown na ito na bubuhayin ka nila. Okay? Huwag kayong matakot. Pag di ka nagpaturok, wala kang kakainin. I don't care. Okay? I have my God. Dahil sa bawat panahon, ang dahon ko hindi nalalanta. Ako patatakutin nyo. Okay? Do you understand? Pag hindi ka nagpaturok, di ka makapasok sa school, wala ako pakialam. I have my Bible. Ito yung pag-aaralan ko. Pag hindi ka nagpaturok, hindi ka makapagtatrabaho, wala ako pakialam. Amen? We will not comply together. Why? Kasi ito yung kauli-uli yung turo ka na bubuhayin ka nila. They will kill you. I don't trust the government, this kind of government. I trust the kingdom of God. When everything fails, seek first the kingdom of God and His righteousness, and I am telling you, all these things shall be added unto you. Now, ano sabi? Ang kanyang dahon hindi nalalanta. Paano kung mag-lockdown? Ang dahon ko hindi nalalanta. Kung hindi mag-lockdown, hindi dahon ko hindi nalalanta. Whatever happened, ang dahon na hindi nalalanta. Why? I meditate the word day and night. And then, ang sabi rito ay, siya'y namumunga sa kapanahunan. At ang sabi ay, anumang kanyang gawin ay gumiginhawa or nagtatagumpay. Now, to illustrate Psalm 1, 2 to 3. They want illustration. Para illustrate natin ang Psalm chapter 1, verses 2 to 3, mag-travel back tayo sa story na Isaac. Balik tayo kay Isaac. Okay? Some of you are familiar with this. Now, in Genesis 26, verse 1, ang sabi ng Bible, Genesis 26, verse 1, now there was a famine in the land. Meron pong kagutom sa lupain. Nung unang panahon, pag po sinabing famine o crisis, ano po, tagtuyot. Pag po namatay ang mga pananim at nagtanim uli na hindi nabubuhay, walang kwenta ang ginto at pilak mo. Why? Kasi di mo makakain yan. Walang kakainin ang mga baka, mga tupa, mga asno, camels,
Lahat ng kumakain ng halaman, walang kakainin lahat, mamamatay. Ganon kabigat ang famine pag nagkaroon ng drought. Right? Listen. Ang tinatawag na crisis ngayon ay hindi totoo. It is a man-made crisis by the elite. Wala hong crisis ngayon. Hindi totoo may crisis. We are just controlled by the evil government, the Philippines. Right? Now, I want you to understand the value of the kingdom of God. Supernatural ang pagpuprovide sa atin ni Lord. Amen? Huwag kayong mag-rely sa trabaho nyo, mga kapatid. Okay, seek first the kingdom of God always. Mag-rely kayo sa Diyos. Siya ang magpuprovide sa inyo. Now, listen carefully. Sabi, now there was a famine in the land besides the earlier famine of Abraham's time. And Isaac went to Abimelech. Si Isaac pumunta kay Abimelech, hari ng Philistine sa Gerar. Saan siya pumunta? Sa Gerar. Okay? Or Gerar. Si Isaac ay mayroong famine situation that time. Anong kayong situation? Famine situation. When their economy, ito yung time ng economy is based on crops and animals. Okay? Now, nasabi ko na sa inyo. Now, anyway, hindi ka pwede magtanim sa isang lupa na walang tubig. Tama? Tama po ba yan? Kaya ang mga farmer, kung wala kang patubig, naghihintay sila ng tag-ulan. Right? Ngayon, that hard famine happened in the place where Isaac lived, and that was in Gerar. Nagkaroon ng kagutom doon sa lugar na pinuntahan ni Isaac. Actually, maraming sakop. Alam mo kung saan walang kagutom? Sa Egypt. World. Pero watch this. Do you have your famine situation? What is that? Anong yung famine situation? Ang pinakampangit na famine na sinabi ng Bible sa prophecy is famine of the word. Ang kagutom sa salita ng Diyos. Yung walang masalat ang mga tao na salita. Na kahit mag-preach ang pastor, walang revelation. Ang tawag doon is the famine of the word. Ngayon, is there area of your life that needs the rain of God's favor? Amen. Aminin mo sa Diyos, Lord, I need the rain of your favor. Gusto ko ng buhos ng ulan ng iyong biyaya sa buhay ko. Sa lahat ng area ng buhay natin, it is by grace. Na ako'y lumabas ng bahay kanina, I pray. Okay, bago po ako sumakay ng sasakyan, sabi ko, Lord, everything is by your grace and never by our own works. Never by the fulfillment of the law, but by the finished work of Christ. That's what I declared. Now, mga kapatid, ang favor ng Diyos because of Jesus Christ ay nasa atin. Now, meron bang lugar sa buhay mo na dry? Okay? Meron bang lugar sa buhay na barren land, hindi namumunga? Hindi ka ba namumunga? Alam mo yan. You need the favor of God. Now, paano mangyari yan? Look into it. Nagpe-pray ka, hinahanap mo, nasan yung sagot ng Diyos. But you don't see the result of your prayer yet. And because of that, maraming Christian, they easily back off and go their own ways. Right? Total, di naman sinasagot ni Lord. Ganito lang, gagawa akong paraan. Gawa akong sarili kong paraan. Didiscard ako ng sarili ko. There are times when famine comes. Okay, dumarating ang kagutom, we tend to rely on our own thinking. Okay? Tapos, ang hahanapin mo sa YouTube, yung mga taong yumaman. Paano kaya sila yumaman? Naku, magkakamali ka dyan. Toiling ang aabutin mo. Sasabihin ba nila ang failures nila? Hindi ko kwento sa iyo yun. Okay? Sasabihin ba nila ang mga dinaanan nila na mahihirap? Di ko kwento sa iyo yun. Maybe bits and pieces, but, we should rely on the Word of God. Now, many times we make our move without asking God what to do. Lord, ano ang aking gagawin? Ang iyong tinitingnan, paano sila yumaman? Dapat gayahin ko yun. Doon palang ligaw ka na. Seek first the kingdom of God, ibang hinanap mo. Wala ka sa Matthew 6:33. Okay? Now, you can relate to Isaac because he did the same. Hindi lang tayo ang nangyari na ika nga ay nakapag-isip ng ganun na dumiskarte ng sarili natin. Si Isaac, ginawa rin niya yan. Tingnan nyo ha. Ang Panginoon ay napakita sa kanya at sinabi, huwag kang bumaba sa Ehipto. Manatili ka sa lupain na aking sasabihin sa iyo. Do not go down to Egypt. Right? Why? What did Isaac plan to do to get rid of famine? Para siya makalayo sa famine.
Ano nasa isip na Isaac? Ito yung nasa isip na Isaac. Egypt. Okay? You see, ang nasa isip na Isaac, total, may kagutom rito sa Gerar, pupunta ako sa Ehipto. Ibig sabihin sa Ehipto, sagana, walang kagutom. Okay? Ngayon, ang Diyos, laging may nakikita na sinadya niya, pero hindi mo nakikita kasi nakikita mo kung saan merong pera. Hindi ka dinadala ng Diyos kung saan merong pera. Dinadala ka ng Diyos kung saan niya plano. Amen? Ngayon, marami tayong kasamahan na hindi ako naintindihan sa bagay nito kasi pananampalatayang tinuturo ko. Okay? Now, God knows what Isaac was planning to do. He will go to Egypt. Now, Egypt is the picture of the system and the thought pattern of this world. Ang thought pattern nasa Romans 12. Sabi, be transformed. Okay? Do not conform to the pattern of this world. Ang pattern noon, yung mindset. Wag mong kopyahin ang mindset o isipan ng mundo. Wag mo silang kopyahin. Right? Ba, nagnegosyo ka, pupuntahan mo si Robert Kiyosaki, one of the billionaires. Right? Pero good thing, na-expose niya mga elite. Kaya hindi nagpabaksin ang bilyonaryo na yan. Lumaban siya. Anyway, listen. And it is easy for many people to go down to the worldly mindset. Bumababa ka sa worldly mindset, thinking that is higher than the ways of God, and that is an insult to God. Ay, wala kaming time. Meron kaming famine situation, kaya hindi muna kami magko-commit kay Lord. Total, we are saved by grace. Alam namin ni Lord na aming sitwasyon. Parang bumalik ka sa relihiyong malaki. Ganun ang katuwiran nila eh. Naunawaan na ni Lord yun. Laging ganun. Mali. Dapat ikaw ang makaunawa kay Lord. Amen? Ngayon, but it is to our advantage to know that the knowledge, okay, nasa advantage, malaking advantage para sa atin na malaman ang kaalaman, ang thought pattern, and ways of this world is always low comparing to the ways of God. Okay? Kaya nga, do not go down. World is always down, always low. Amen? Ngayon, God told Isaac, do not go down to Egypt. The world is always low. The world is always higher. Amen? Ngayon, for us the heavens, ang sabi ng Diyos mismo, kung paano ang mga langit ay mas mataas kaysa lupa, ganon na aking pamamaraan mas mataas kaysa inyong pamamaraan, ang aking pag-iisip ay mas mataas kaysa inyong mga pag-iisip. Amen? Pastor, ito bilyonaryo kasi ito yung ginawa niya. Makinig tayo sa kanya. Teka muna, kay Lord muna ako makikinig. Billionaire, I don't care. Amen? Now, to meditate on the Word of God is to receive the ways higher than man's ways. Pagka kay Lord ka nakikinig, pwede kang i-bless ng Lord sa finances nang ikaw ay restful. Ang papasukin mo, toiling eh. You see? Now, ulit, to meditate on the Word of God, ang magpagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ay ang pagtanggap ng pamamaraan na mas mataas sa pamamaraan ng tao. Kapag ang salita ng Diyos ay yung binubulay-bulay, tumatanggap ka ng kaisipang mas mataas kaysa kaisipan ng tao. Kaya kung mag-isip ka, masyadong mataas. Okay? Tinan mo yung maraming mayayaman. Niresetahan lang ni Doc. Salamat po, Doc. Di punta siya sa bilhin natin to. Sabi ni Doc, ganito. Bilib na bilib. Bakit? Napakababa ng alam, pero mayayaman, taga-UP pa ang iba. Okay? Walang kaalam-alam. Dalhin mo rito sa Grace City. Naku, basura sa amin yan. Okay? Reseta ni Doc, basura, sinusunog ko lang yan. Bakit? Kasi merong resetang mas maganda, Word of God. Amen? Now, and so the Lord told Isaac, sinabi ng Panginoon kay Isaac, do not go down to Egypt. Stay in the land of which I shall tell you. Ang sabi ng Lord ay, stay. Sabi mo sa kalapit mo, manatili ka. Now,
Where is the land na sinasabi ng Panginoon na manatili dapat sa Isaac? Okay? Saan yun? Saan yung lupain na yun? Basa. Are you ready? Okay. Let's go. Famine is in the land. And yet, ang Panginoon na makapangyarihan ang nagsabi kay Isaac na manatili sa Gerar. Dahil si Isaac ay lalakad sa biyaya ng Diyos sa lugar mismo ng kagutom. Yun ang grace. Amen. Parang wala yata sa katinoan si Isaac eh. Marami nang nagsabi, mga tropa na nag-abroad na, papuntang Ehipto kasi na doon nga may pagkain eh. Ito talaga walang pakialam sa pamilya niya eh. May pakialam, kaya lang sabi ni Lord, dito ako eh. Diba? Tinan mo itong mga to, naging bilyonaryo kasi pumunta ng Egypt. Hindi nga pwede kasi sabi ni Lord, dito ako sa lugar ng kagutom eh. Anong binatayan ni Isaac? Hindi yung sitwasyon, yung salita. Amen. Marami Christian, mahilig sa sitwasyon. Tapos kala mo kung sino matalino. Diba? Ngayon, Isaac will walk in the favor of God in the very place of famine. How can you walk in the favor of God in the place where there is famine? Amen? Ngayon, listen. Watch this. Gerar was an important place for the prosperity of Isaac. Isaac will prosper in the place where there is no prosperity. I'll repeat. Isaac will prosper in the very place where there is no prosperity. Si Isaac lang nakakita ng prosperity, lahat walang makita. Okay? Now, it was there that Isaac experienced breakthrough. Doon naka-experience si Isaac ng abundant prosperity and acceleration in spite of this famine situation. Doon nakakita si Isaac, doon siya nag-accelerate. Doon siya na-prosper. Right? So, why in Gerar? What is the significance of Gerar? Bakit sa Gerar? Tingnan mo ang Diyos. Yung mga lugar, yung mga pangalan, tinutotoo ng Diyos yan. Kung anong pangalan ng lugar, gagawin ng Diyos kung anong pangalan. Amen? Listen. The Hebrew word Gerar, ang ibig sabihin, the cud, as scraping the throat. Sabihin, yung hayop na kumakain ng damo. Pag nilusok nila yon, okay na, ikaw kwento ko sa inyo. To bring up the cud, to bring up, di ba, narito sa throat, i-bring up nila, then ngunguyain. Okay, ang tawag doon, ruminate or rumination. Ganito, pag kumakain ng baka, or kahit anong animal na organic, na kumakain ng damo, kaya kung ako sa inyo, huwag na kayong kumain ng baboy. Kaya nga baboy. Okay? Diba, pag nagagalit ka sa tao, minsan baboy ka. Kumakain ka naman. Ang kainin nyo organic kasi naroon lahat ang sustansya ng damo. Amen? Para ka kumakain din ng damo. Ngayon, listen. Gerar means to ruminate or rumination. Ang meaning ng gerar is rumination or to ruminate. Okay? Magtiyaga muna kayo sa English kahit di natin maintindihan ng ruminate, ha? Okay? Rumination for the animals that chew the cud. Ito yung rumination. Sila po'y kumakain ng damo. Ipapaliwanag ko sa inyo rumination. And then, sa Leviticus, verse 3 na tayo. Verse 3. Ito'y batas ng Diyos sa pagkain. Ang Diyos ang lumikha sa katawan mo, kaya siya ang may alam kung anong dapat sa katawan mo, hindi ikaw. Whatever parts the hoof and is cloven-footed and chews the cud, among the animals you may eat. Yan ang kakainin nyo. Okay? Yung animals that choose the cud. Alright? Ngumunguya ng damo. Yung cud, C-U-D, yan po ay pagkain ng mga organic animals. Yan mga damo, mga halaman. Now, tingnan natin to. To ruminate, siguro kilala nyo yan. Umaka na Mars to. Okay, to ruminate, sige. To ruminate is to chew the cud, right? Sige, tuloy natin. Pasensya na kay Lord. May naalala lang si Carlo eh. So, cud is the food that an animal, ulitin natin. Nawala ako eh. Ang bira oh. Okay.
The cud is the food that an animal brings back from its throat into its mouth to be chewed again. And finally, to swallow it again down to its stomach. Ang tawag noon ay rumination. Halimbawa, kumain ka ng damo. Kumain yung baka ng damo. Hanggang dito lang yun. Hindi nila nilulusok hanggang stomach. Okay? Kasi pag nasa stomach na, hindi nila kaya ilabas yun. Dito lang yun. Kaya scraping the throat. Right? Yun ang ibig sabihin ng gerar. Pagkatapos, pag nandito na, ilalabas ulit nila sa bibig nila, tsaka ngunguyain ng gusto. Pag nguyang-nguya na, tsaka lang nila lulusukin muli, para yon ay tunawin ng kanilang bituka. So nakukuha natin. Ang tawag doon ay rumination. Yun ang meaning ng gerar. Nakukuha po ba natin? Para pag nagpatuloy tayo, alam niyo na ibig sabihin ng gerar. Right? Let's go. Spiritual significance of gerar. Are you ready? Yun, oh. Alam na ng iba, oh. Gerar means rumination. Tingnan nyo sa inyong dictionary ang salitang rumination. Pag ito po ay nai-apply sa tao, sa kaluluwa, to think carefully and deeply about something, to ponder, to consider, to meditate. Therefore, Gerar is the land of meditation. As it is the land of rumination, is spiritually speaking, the land of meditation. Amen? Ang taong nagme-meditate ng Word of God, hindi mo kayang sabihan na, sa lugar mo, ano dyan, walang pera dyan, doon meron. Hindi mo sabihan yan. Kahit saan tumungtong yan, may blessing yan. Amen? Now, the spiritual significance is to meditate the Word of God as your daily spiritual food. Tignan mo, pwede naman magkape. Yung iba, ubusin pa ang kape, tsaka magbabasa eh. Masarap magbasa ba nagkakape? Amen? Now, nakukuha po ba natin mga kapatid? Alright. So therefore, ang itinurong lugar ni Isaac, nang sabi ng Diyos, magstay ka doon, is meditation. Stay in your meditation. Stay in the meditation of the Word of God. Amen. And so, Isaac stayed in Gerar. The spiritual significance ay ito. Nais ng Panginoon na magstay tayo sa meditation of His Word. Ano yung meditation? Gerar. Isaac stayed in Gerar. Okay? Which is walking on God's favor. Okay, turo ko sa inyo to. Si Holy Spirit, grabe. Si Holy Spirit at saka ang salita ay hindi pwedeng paghiwalayin. Bibigyan ka ng sa isang side of the coin. Gusto mo ba na ma-demon possess? Basahin mo lang yung mga witchcraft books, naka-ready na mga demonyo na pasukan ka. Salitain mo lang ang kanilang mga dasal, papasukan ka na. Ang mga espiritu, gustong-gusto ang kanilang salita para pumasok sa tao. Baliktarin natin. Ito maganda, salita ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, laging nakaabang na basahin mo ang kanyang salita. Kumikilos ang Holy Spirit when you are reading the Word of God. Every time you read the Word of God, the Holy Spirit functions. The Holy Spirit is moving, He is working in your life. Amen? And ito pa, when you speak to the rock, ito yung topic natin sa ilang weeks, ano? Pagka nagsalita ka ng salita ng Diyos, hindi mo yun salita. Do not forget, hindi mo yun salita, salita yun ng Diyos. And when you speak the Word of God, God Himself, by His Spirit, is ready to create. Lilikha ang Diyos. Now, meron bang imposible? Ito, lugar ng kagutom. Pero tingnan natin mamaya mangyayari. Now, the Word of God that we meditate is the seed that being planted deep in our hearts. Ang salita ng Diyos ay binhi. The word seed in Greek is sperma. Okay? We are likened to a tree planted by the streams of waters. Para tayo mga punong kahoy na nakatanim sa tubig na mismo. Ngayon, hindi tayo nalalanta sa panahon ng trouble. Instead, ang nangyayari pa nga, lalo pa nga tayong namumunga. At anuman ang ating gawin ay nagtatagumpay. Okay? Now, ang nangyari kay Isaac nang siya ay manatili sa lugar ng meditation,
ay ito. Basahin nyo. Huwag niyong hintayin si Jesus na dumating na hindi mo nararating ang iyong destiny. Ano ang destiny na nailatag sa atin ng Diyos? Our destiny is 100-fold. It is not about money. Ngayon, listen. It is impossible to grow a plant to a soil infested by drought. Biro mo, tagtuyot, magtatanim ka. Pero si Isaac nagtanim, ang sabi ng Bible. Okay? Ang sabi ay, Isaac planted crops sa lugar na tuyo. Sa lugar ng kagutom, sa lugar na hindi tumutubo mga halaman, nagtanim siya. Bakit siya nagtanim? Hindi lahat siguro ng conversation nakasulat sa Bible. Pero for sure, sinabi ng Diyos kay Isaac. Sino ba namang taong nasa katinuan na wala ka na-receive kay Lord na word, basta ka lang magtatanim sa tuyong lugar? For sure, kinausap siya ni Lord. At ang sabi, Isaac, sige, magtanim ka na. And he planted. Okay? And that same year, reap 100-fold because the Lord blessed him. It is impossible to grow a plant to a soil infested by drought under the sky without rain. Now, listen. But in Gerar, sa lugar ng meditation, doon sa lugar ng iyong meditation, you're reading the word. Kasi ang kala ng iba doon sa pagjo-journal, makakahad lang sa kanilang oras. Mas mahalaga itong pupuntahan ko, dapat alas 8, naroon ako sa Kaya hindi ako magdi-devotion. Tsaka di man kailangan tsaka ba't ka ako magjo-journal, ligtas na naman ako. Yun na nga parang sinabi mo na yung dahilan Kasi ligtas ka nga Amen? Now, Isaac planted crops, and what happened next was he became rich. And his wealth continued to grow hanggang sa maging napakayaman. Basahin niyo muli. Ano yung una? Became rich. Pangalawa, his wealth continued to grow. Pangatlo, he became very wealthy. Tatlo. Now, the principle of fruitfulness is present in this verse. The principle of God's design for us is present. Tingnan natin. The man became rich 30-fold. The wealth continued to grow. His wealth continued to grow 60-fold until he became very wealthy 100-fold. Amen. Na-reach niya yung 100-fold. Ngayon, ano yung supporting verse natin dito? Watch this. Basahin po ninyo. Yan. The man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth, some 100-fold, some 60, and some 30. Amen. Ayos. Now, what about those who became rich but no spiritual fruits? Wala pong fruits. Pero yumaman, kaya lang walang bunga. Ito yung nangyari sa mga Christian na yan. Basa. Okay, naintindihan niyo sinabi niyo? Okay. Ang sabi rito, ito yung tao, ano yung thorns? Yun ang toiling. Nagto-toiling para kumita. Yung hindi mo pagbabasa ng Bible, para kumita, toiling ka na dun. Okay, kala mo restful ka, hindi. Ngayon, babalik ta rin ni Satanas yun. Tingnan mo, pag nag-journal ka, mapapagod ka lang, magdi-disciple ka, nakakapagod, buti pa magtrabaho ka na lang. Mas restful pa. Binaligtad ni Satan. Okay? Now, listen. This is the man who hears the word. Pero, ang kabalisahan ng sanlibutan at ang daya ng kayamanan ang sumakal sa salita. Kaya siya walang bunga. Okay? Yumaman, pero walang bunga. Wala rin.
Ngayon, ito mabigat. Hindi na nga yumaman, wala pang bunga. Lugi. Amen? Now, Isaac did not go down to Egypt, which is the worry of the world and the deceitfulness of wealth. Nagstay siya sa lugar ng meditation. And there, he became fruitful. Doon siya naging fruitful. Ang tao nagme-meditate ng Word of God, kahit saan lugar mo ilagay, kahit saan lupain, pagpapalain na Lord yan. Kasi hindi pwedeng kontrahin ng Diyos ang kanyang salita. Amen? Ngayon, Genesis 26:14. Basahin po ninyo ng malakas. Yan. Tingnan mo, ang Gerar ay hindi teritoryo ni Isaac. Ang Gerar ay teritoryo ni na Abimelech ng mga Philistine. Si Abimelech ang king. Okay? Hindi teritoryo na Isaac yon. Pero walang ganong-ganong kay Lord. Pag sinabi kong diyan ka tumira, okay? Diyan ka tumira. At kung anong instruction ko sa'yo, gawin mo, pagpapalain kita. Walang teritoryo sa akin. Akin lahat yan, sabi ni Lord. Hindi kanila yan, akin yan. Kung saan kita ilagay, doon kita i-bless. Amen? Ngayon, ano nangyari sa mga Philistine? Kinainggitan nila si Isaac. Ngayon, alam ba ninyo na one of the meanings of the word blessed is inviolable. Ang ibig sabihin ng inviolable, nakakainggit. Ang isa sa kahulugan o meaning ng salitang blessed o pinagpala, nakakainggit. Right? Are you blessed? Pag sinabing ikaw blessed, ikaw ay nakakainggit. Okay? Now, Psalm 1:1-3. So, bahala na kayong bumasa sa iba. So, naiano ko lang, ano kaya yung salitang blessed, palta natin ng isang meaning. Inviolable is the man. Amen? Nakakainggit yung tao na hindi lumalakad sa payo ng social media. Amen? Nakakainggit yung tao na hindi tumatayo sa daan ng makasalanan. Nakakainggit yung tao na hindi nauupo sa upuan ng mga manlilibak. Yung taong yung nakakainggit dahil ang kanyang desire ay ang salita ng Panginoon. At lalo nakakainggit kasi minemeditate niya day and night. Amen. Sino rito nakakainggit? Right? Mamaya, magpapacheck na ng journal yung mga nakakainggit dyan. Diba? Now, devotions on demand. Yan. Sino rito nag-ready na naka-ready na yung sarili? Mamayang gabi, dapat pala maaga pa akong matulog. Yung cellphone ko, kung makulit talaga yung cellphone ko, dahil talagang para ako na addict eh. I-on ko, tsaka ako ilulubog sa tubig. Wala na akong cellphone. Di ba? Problem solved. Di matutulog na ako maaga, para bukas, alas 5 o kaya alas 4, magdi-devotion ako. Amen? Ngayon, question. Paano kung ako'y busy? Answer, no one is busy. It's just a matter of priority. Hindi mo lang talaga priority si Lord. That's the point. Okay? When you need God, hindi niya sinabi na, anak, pasasa ka na, busy ako eh. Hindi kita maintindihan. Sinabi ba ni Lord sa yun? Pero pagka ikaw, ay Lord, busy ako eh. Ang bihira ka naman, oh. Napaka-unfair mo naman. Tapos sasabihin si Lord ang unfair. See? Ngayon, what if I have a hectic schedules but I want to do my devotion? Well, tingnan natin itong si ate. Yan, no? Hindi ko alam kung sa school o sa trabaho yan. Personal devotion is my life. I do it in spite of my tight schedules. Amen? Maganda naman ang kanilang trend. Baka sa Europe yan. Okay, ito sundalo. Soldier. Ano, sundalo ka, devotion ka, kakaya ka. Si David nga, hari na, sundalo pa. Amen. Yan, no? Tinatanglawan pa niyo yung Bible. Okay? Ito si Kuya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mga astigin yan, nagdi-devotion yan. Okay? Ito mabigat, nakita ko yung picture. Jeepney driver yan, dito, sa bansa natin. Siyempre, dito lang naman, merong ganun. Yan, no? Nagdi-devotion yan. Bago siya bumiyahe, teka muna, Word of God muna. Amen? Journal muna.
Tinan mo si Tatang, nagjo-journal yan. Amen? Yung iba ay matanda na kasi kami, hindi na para sa amin yan. Ito nga matanda, nagjo-journal pa, nagdadrive pa ng jeep eh. Amen? Actually, nagdadahilan lang talaga ang tao. Hindi mo lang talaga priority si Lord. Amen? Tapos, ang daming Christian ganun, yung seek first the kingdom. Mahilig sa ganun, yung verse. Seek first the kingdom of God. And seek first ka na, seek first. Wala kang devotion eh. Amen? Pambihira ang buhay yan, oh. Staying in the Word is staying in God's favor by doing our personal devotion. Amen? Okay? So, sino rito gigil na, mamayang gabi, dapat gantong oras tulog na ako. Alas 9, di ba? Dapat tulog na ako para bukas, magising ako ng maagap, magdi-devotion ako. Amen. Alam ba ninyo na nagbibuild ang muscle natin pag tama ang tulog mo? Pag alauna ka na natulog, kahit habaan mo, wala na, huli ka na. Ang pinakamagandang pagkikreate, ang nagpapunction ng gusto, binebless ni Lord ang physical body mo habang tulog ka mula 9 p.m. hanggang 4 a.m. Yan ang tulog. Okay, anyway. So, meron pa pala, stay in Gerar like Isaac and God will cause His favor to overwhelm you. Amen. Okay? So, yan po mga kapatid, ito yung kahuli-hulihang lesson natin sa Word of God. Grabe, mamimiss natin ang lesson na to, no? Okay? Do not say goodbye. Embrace it. Amen? So, I want you, awitin natin to. Di ba sabi ni David, punta tayo sa let us go. Doon sa lugar na kung saan naroon ang Panginoon. Naroon yung Ark of the Lord. Okay? Paano mangyayari yun? Ganito mga kapatid. Let us magbigay po tayo ng sa sarili natin. Hindi kay Lord. Si Lord, bibigyan mo oras. Si Lord nga nagbigay sa'yo ng oras eh. Ikaw magbigay ng oras sa sarili mo. Bukas gigising ka, I will give time to myself. Si Lord pa bibigyan mo, wala namang ibibigay ka na hindi galing sa Kanya. Tama? Sa sarili mo ibigay yan. Alas 5, I will give favor to myself. I will wake up at 5 or 4. And iba, 3 a.m. Narinig ko may 3 a.m. dito, college student. Engineering pa yan, ha? 3 a.m. ko mag-devotion yan. So, I will give time to myself to do my devotion. Okay? I will worship God, I will pray to the Lord, and I will read the Word of God. Amen. Is that amen? Okay? So, we'll sing this song. Amen. So, we'll sing this song, Make Room. Ayan, sabi dun sa kanta, ang title niya ay Make Room. Yes, sa pagde-devotion, we need a place, tama ba? We need a room para magawa yung devotion natin. We need yung maayos, yung peaceful na room, di ba? But, alam niyo ba, mas sa puso natin, dito tayo mas dapat mag-create ng room. Sa puso natin, dito tayo dapat mas mag-make ng room. And how to do that? By emptying our hearts to the Lord. Amen. Isipin mo na ikaw ay isang baso na walang laman. Para ikaw ay mapuno ng Diyos. You need your heart na i-empty mo.